Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, sabi niya, Sen, hindi namin ma-connect. Ay, yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya, Sen. At ang kanilang panawagan, sino ang nagsasalita dyan? chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. Kaya ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa pangalap ng ebidensya. So, naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Di ba yung Blue Ribbon Committee, nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama ho. Ayaw naman nila suportahan. Una nun, yung mag-asawang Diskaya. Yun lang kasi ang paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan, sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sino mang whistleblower, sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design, sang-ayon sa specification, at sang-ayon sa materyales na kailangan. Hingi pa nga, multo pa nga, hindi ba? So, siguro ngayon madja-justify yung ginawa ko na kaya nagpilit ako na i-encourage sila. Kayo po ka akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo. 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po ay magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka kung ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang ay yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na siya nag-a-apply pa lang. Ayun, para walang hadlang muna. Wala, kinakailangan, ini-encourage mo nga Ang hirap ngang kumuha Pagkatapos papatungan mo kagad ng isang requirement na wala naman doon, talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Ngayon, dapat maintindihan na ng mga mamay. Ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga iba namang ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matuko yung mastermind. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang ako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhulihin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa, at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat, siyempre, yung mastermind nakatingin sa kanya. Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya o buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Ayun. Marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon na kinikilala ng ICI, ganun pala kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Baka, ito malinaw Sen, siguro, para patibayin natin yan, baka sabihin nila, hindi, gawa-gawa nyo lang yan na nahihirapan ng ICI. Di pakita, meron ba? Meron. Pakinggan ho natin si retired Justice Andres Reyes.
Well, this scheme could have come from the USEC or could have come from the proponent who is a congressman or senator. As I said, it is like a negotiable instrument na yung pinapasa yung check, discount all the way down to the last centavo. So, ikaw yung proponent, you look for your favorable engineer in the DPWH who will allow you to get 25%. So, pag nakita mo na yun, you talk to him, and pag sinabi ng engineer na, sige, 24, kaya ko magbigay ng 35%, ibibigay sa kanya inyong kontrata. On that part naman, after that, yung naman engineer, mangarap ng contractor na willing mag-advance ng 25% of the contract price. So yung proponent, nakakuha na siya ng 35%. After that, wala na siyang pakialam doon, ano nagagawa na ng trabaho yung engineer na will haggle again kasi mga partihan sila doon. I think that's the general scheme, no? Yung part ng whistleblower, pakihanap nyo, ha? Kasi dito, kinuwento niya kung paano yung scheme, Sen, eh. Pero may part doon na nananawagan siya sa publiko. Yun ang hinahanap natin. Yun yung theory niya eh. Yun ang Yes. scheme eh. Pero hindi ka pwedeng mag-prosecute based on a scheme. Ayun. Or a theory. Kaya kailangan merong tetestigo. Yun ang patakaran ng batas natin eh. Oo. So kailangan merong tetestigo. Yun ang whistleblower. Ibig sabihin, Sen, Eh sana yun ang napakita. hindi, mamaya hanapin po natin, ha? Yung mismong eksakto, yung nananawagan siya sa publiko. So, mabubuo na po ang sa isipan natin kasi dati hindi mo maintindihan pa noon no, na parang maniniwala sila sa sinasabing ang baka gusto nyo proteksyonan ay ang mag-asawang Diskaya, pero right now pagkatapos ng mga development na ito marirealize mo mukhang meron ng mga gustong wag maituro yung mastermind. Kaya ayaw nila magkaroon ng whistleblower. Kasi nga, yung Diskaya, kung mapapansin mo, initial pa lang, nagpangalan na siya ng 17 members ng Kongreso. Aha. Wala naman nakagawa nun kung hindi siya. Eh, ni si Alcantara at saka ni Hernandez, walang isang congressman silang naipakita. Pero dahil nagpilit siya na mapalagay sa Witness Protection Program, kinakailangan mo ka akong magbigay talaga ng substantial testimony, material talaga. Parang ngayon, pagka ikaw ay nag-apply dyan, at kung ikaw naman ay mapapayagan at ikaw ay magkukwalify, magiging state witness ka. Oo. Ayan, Chairman. As I said, we need whistleblowers because there is no connection from DPWH to the proponent. We have not connected with the proponent. So maybe it will be the ombudsman that can gather the evidence to connect these people charged to the proponent. Because it's hard naman to just say that a case is... Ayun, malinaw nga yun. Hindi Sabi talaga niya, connect. nahihirapan siyang ikonekta. Yes. Sa pagitan ng proponent, yung may kinalaman dun sa pagpapatupad ng project at saka yung empleyado ng DPWH. So, mangangailangan na kuha niya ng whistleblower. Yes. So, itinos niya sa ombudsman. Baka ang ombudsman, may Meron magagawa siyang paraan tungkol dyan. So, sa mga tweet, pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko eh. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka. So, bibigyan mo siya ng bibigyan mo siya ng insentibo eh. Di ba, meron kang protection. Ang Estado ang magbibigay sa'yo ng protection, kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Yun naman yung tuntunin eh. Yun ang, yun ang layunin ng batas. Gusto ng Estado, magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan. Yung mga tibali. Kaya, in exchange for that, bibigyan niya ng protection eh. So yung batas na yun, kung makikita mo sa title pa lang, sabi ko nga, patungkol yun sa protection at benepisyo nung taong nag-a-apply na maging state witness. Pag nag-a-apply pa lang,
Para bang ikaw mag-a-apply ka pa lang ng trabaho. Ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito yung ganito. Pagkatapos maglalagay ka ng requirement na wala doon. Oh, bayaran mo muna yung utang mo kay Pedro bago ka makapag-apply. Wala namang ganun eh. Doon sa batas. Doon sa batas. So, hindi mo talaga gusto na mag-prosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan para... Gumagawa ka ng paraan dahil takot ka dito sa... dahil baka magsabi talaga ng totoo ito, kaya dinidiscourage mo, kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng batas. Pinapahirapan mo. Pinahirapan mo, pagkatapos sasabihin nila, si Marcoleta, ano dyan, si Marcoleta ayaw niyang magsoli. Hindi po, wala akong sinabing gano'n eh. Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli, hindi po sa panahon na nag-a-apply pa siya para magamit siyang testigo ng pamahalaan. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Aha. Ano ba sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng gusto ko mangyari? Ngayon, malinaw na, Sen. Iwanan natin yung parte na yon. Lumitaw ang isang whistleblower na hindi inaasahan ng lahat. At ito, mismo nakakita ng pag-deliver ng maleta-maleta. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay si Sergeant Orly Gutesa. Oo. Kilala ko yan. Kung... Anong ginawa nila? Bandang huli, Sen, ay hinanapan ng maraming butas. Sa halip na, sabi nga ng iba, bakit teka muna, parang may mali. Nagsusumbong siya. Anong parang may mali? Sabi kasi, nagsusumbong yung may sinusumbong siyang krimen, may nagharap na nakawan doon, no? Ang ginawa nung nag-iimbestiga, teka, patingin ng ID mo, sino ka? Taga saan ka? Nasaan ka nung ganito? Peke yung ID mo. Oo, parang si Saito. Oo. Si Saito pumunta sa'yo. Sir, sabi niya sa'yo, ito pong, nakita niyo po yung taong yon? Yung pong naka-jacket na yon. Aha. Magnanakaw po ng kalabaw yun. Yan. Pero ingatan niyo lang po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo. Nagsusumbong lang ako. Ang ginawa mo kay Saito, halika rito. Kagaya na sinabi mo, taga saan ka? Ha? May asawa ka ba? Para ba siyang uusigin mo pa eh? Sasabihin niya, Mariosep naman na tao to, tumutulong na ako sa Estado para ang komunidad ay maging protektado, mawala yung magnanakaw ng kalabaw. Ako pa pala. Ako pala ang babalikan nito. So, paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Eh, yung kinakasangkapan ng gobyerno at voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. O yan ang isa sa pamamaraan nila. Ano sinabi? Yung notaryo, ano? Yung unang-unang sinabi ay, teka muna, sabi nung abogado, hindi ko naman pirma yan eh. Hindi ko pirma yung notaryo, peke yung notaryo. Therefore, peke yung salaysay. O yan. Peke yung dokumento daw eh. Sinong maniniwala sa kanya? Kaya ko naniniwala hindi niya pirma yun eh. Pero ngayon, ang common practice, pumunta ka sa mga lugar na napakaraming nagnunotaryo. Halimbawa, yung paligid na City Hall. Aha. Kahit sa munisipyo. Dahil nakahilera yung mga notaryo publiko. Di ba? O, ibibigay mo lang ang papeles mo. O, magkano po? 150 o kaya 200. Totoo po yan. O, bibigyan niya na sa'yo, nakatatak na. Babalikan ka ba noong nagpanotaryo? Ay, hindi. Sir, bago po ako umalis, pwede bang malaman ko talaga ikaw pumirma rin? Kayo po ba itong abogadong ito? Walang ganun. Sa totoong buhay. Walang At saka, halimbawa, sa kaso ni Gutesa, saan naman kukuha ng pantatak si Gutesa? Bakit niya pepekein yung notaryo? Hindi yung pagpapagawa lang ng pantatak. Madali naman magpanotaryo. Sa magnanakaw ng dry seal na pinangganyan niya doon sa... Di ba? Yun lamang pangalan nung yung lugar. Meron din yung Manila, halimbawa, kaya Quezon City. Maliit lang yun eh. Gaganunin mo eh. Tapos gaganunin. Saan niya kukunin yun? Di ba? Ano naman ang motibo ni Gutesa na mameki pa ng notaryo? Notaryo nga. Anong kikitain niya ron? Di ba? Pwede naman magpanotaryo talaga. Pero si Gutesa, sinabi ko, he is the most credible witness ever produced by this committee. Sinabi ko sa kanila. Why? Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain. Nilagay niya sa panganib ang buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Alang-alang sa pagmamahal niya sa bayan. Pero anong ginagawa sa kanya ngayon? Inuusig siya. Hinahanap kung nasa, nagtago yung tao pansamantala yata. Dahil nga, may patong pangayasa sa ulo yun eh. Ito pa. So, sino ngayon
Sino ngayon, hindi pa ba nahalata ng taong bayan, yung talagang gustong magsabi kung nasaan yung pinakamalaking isda, Oo. yun ang pinagtatakpan, yun ang inuusig, yun ang ayaw suportahan. Kulang na lang na ikulong kulang na lang na, sabi pa nung, yung kakilala mo na senador, he might be liable for perjury. Ayun nga. He might be liable for falsification of the notary or blah, 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 and blah, blah, blah. Kinasangkapan pati yung judge ng Maynila. Kakasuhan pa. Mamaya, ikukwento ko kung anong pamamaraan ang ginawa nila. Ayun nga. Saan nagtataka nga ako dahil si Gutesa, hindi ba, tumestigo. So ang una nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Kino-question. Kine-question na. Dahil sabi ng isang... So, hindi sila interesado talaga na sinasabi? mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sa bagay. So, madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay Makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. Aha. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Kaya hindi na rin nagtataka mga babayan natin na Pati nga ako, hindi ba? Siyempre kayo mismo, kayo ang nagsusulong ito. Akalain mo doon sa resolution ng judge, pati raw yung nag-present ngayon. Saan ka nakakita, judge, ito ng Maynila? Ay maring Saan ka damay. Pati kayong gumamit nung peke na notaryadong dokumento, ay may pananagutan dyan. Isipin mo. Parang akala mo, hiniling nung abogada na gano'n ang gawin ng judge, kinakailangan panghimasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong bihasang pananaw tungkol sa batas, na pati ba yung gumamit na nga ito, may kinalaman. Akala mo, merong ganong issue. Alam mo, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung ano yung hinihingi ng issue. Ang issue lang, yan bang pirma na yan ay totoo, hindi na kanya. Yun lang. So, napatunayan na hindi nga. Dahil nga, hindi nga siyang pumipirma talaga eh. Meron siyang tagapirma. Kagaya ng nangyayarang common practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff na tagapirma. Sapagkat ito ay naging industry na ito eh. Common practice. Common practice. Kumikita sila rito eh. 150, 200, hanggang 1,000, depende sa nature nung dokumento. So pati ako ngayon titirahin. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. O di sabi ko, subukan mo. Para magkaalaman tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpare yung pirma nung abogado dun sa nakapirma sa notaryo. So hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siyang pumipirma eh. Ang hindi kinalimutan niya. Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayan, bakit nga ba? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, Judge, ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagkat alam na alam ko, hindi siya nakapirma dyan, but somebody else signed for her. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan eh. Ang gusto ko lang po, bigyan ninyo ako ng sample na ninotoryado niyang mga dokumento para sa ganun, maikumpara ko. Yun lang po yung pinunta ko rito. Kasi kapag nakakita ko ng dokumento na pareho din ng pagkakano, kung ano yung notarial details nito, pati yung lugar, lalong-lalo na yung pirma, kung sino man yung pumipirma na yun, ay sapat na po sa akin yun eh. Halimbawa, binigyan nyo ako ng 10 sample. O Judge, nakita nyo naman, halos pareho. Again, sa akin, na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Sabi niya, hindi po eh, sa Supreme Court po kayo hihingi. O di, okay lang. Total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ko, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ang ginawa? Nag-stick siya dun lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, na natapos niya na raw ang investigasyon.
So, sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.